ang paborito nating halo-halo. Mas maraming sangkap, mas masarap, mas maraming kulay, mas nakaengganyong lantakan. Pero alam niyo ba na ang dessert na ito na itinuring na nating sariling atin, sinasabing nagsimula pala sa bansang Japan. Ang tawag nila rito kakigori o shaved ice na may gatas at matamis na sirup. At isa sa pinakaunang bersyon nito na nakarating sa Pilipinas bago pa man ang World War II, ang tinatawag na Mongoya. Ang toppings kasi nito, red mongo beans. Sa atin, yung mga palaman natin sa halo-halo nasa ilalim. That's why dito na isinilang yung bersyon na halo-halo ng mga Pinoy. Yung halo-halo natin sa kasalukuyan, masasabi natin sa atin mismo. Yung mga ingredients na ginagamit dito. Pinoy na Pinoy yung mga nilalagay natin na yung mga prutas, yung pagsasalansang sa bote na ititinda mo sa kalye, sa bawat kanto. So that's our concept. Kuya Kim, speaking of pagsasalansa ng mga paninda, hindi mo nga raw maiiwasang mapalingon kapag napadaan ka sa kalsadang ito sa Quezon City. Paano ba naman bubungad sa iyo ang makukulay na baso ng halo-halo? Ang halo-halo na ito, buy one take one pa nga! Balita ko, mabilis maubos ang mga paninda dito. Dahil sila ay nasa mabilis street. Malaman nga natin dito kay Ed. Ed, talaga bang mabilis maubos ang paninda nyo? Yes, opo. Maabot po kami dito ng hanggang 5 batch po ng paggawa po ng halo-halo po batch? namin. Opo. Best seller po namin dito, yung special halo-halo cheesecake. Yan po talaga yung binabalik-balikan po sa amin at dinadayo. Kasagsagan ng pandemya nang magsimulang magbenta ng halo-halo cheesecake ang Gen Z couple na sina Edmay at Josh. Dahil paborito ni Edmay ang halo-halo at milk tea na may sago at cream cheese, naisipan nilang bakit hindi nilang pagsamahin sa isang baso ang mga sahog nito para maiba pero masulit. Kada araw, kaya nilang kumita hanggang 20,000 piso. Ngayon nga, nakapagpundar na sila ng sariling bahay at lupa, pati na ng sasakyan. Nakakaubos sila ng 600 cups sa isang araw. Pero dati raw yun, dahil ngayon triple pa rito ang kanilang nabebenta. Ang blender pala nila dito, commercial blender, parang heavy duty, no? Hindi ba pwede dito yung mga ordinary blender? Pwede Hindi naman. po. Ay, hindi. Kailangan po kasi magiging ice cream po talaga yung yellow. Smooth na smooth. Una muna ilalagay sa blender ang pinagsamang asukal at powdered milk. Sunod na ilalagay ang evaporated milk at yelo. Isasali ng mixture sa baso na may mga sahog. Saka lalagyan ng leche flan sa ibabaw. Ang laki naman ng leche flan mo. Dapat bawasan mo naman yan. Kakagulo na sila doon. Nag-uunahan, baka maubusan. Ay, ang sarap. Analo nga naman. Kahit di mo ako tingnan, masarap talaga. Thank you po. Ginanon mo, parang ayaw mong tigilan. Parang gusto mo tuloy-tuloy mo siyang chipsipin kasi masarap talaga. Thank you po. Kaya naman pala, 2 thumbs up tayo dito, talagang babalik-balikan mo dahil sulit yung babayad nyo dito sa kanilang produkto.